Tanong natin sa ating guest. Ito may kinalaman sa mga drugs, yung mga sabi kasi nila may mga issue ng mga peking drugs daw online, 'di ba? O kaya expired na raw yung mga drugs. So ito makakausap natin mismo ang spokesperson ng Food and Drug Administration or FDA dito sa studio. Walang iba kundi si Attorney K.Ann. Tama ba? Attorney K.Ann Magundayaw Borlado. Attorney, good morning. Magandang umaga po, Sir Danny, no? Isang karangalan po ang maimbitahan dito sa inyo pong programa. Okay, maraming salamat. Una nating i-discuss kasi nung Tuesday nagkaroon ng Committee on Health, 'di ba, hearing presided by Senator Risa. At isa sa mga napuna doon yung somehow parang may lack of concrete action daw, sabi nila, dito sa widespread sale of illegal, counterfeit at saka unregistered health products o yung mga gamot. So how would you address that? Particularly ako kasi senior citizen kasi nagulat din ako sa mga ganitong balita na posibleng mangyari, no, na talaga mali pa lang drugs na ibebenta or whatever. So how do you correct yung ganitong let's say mindset ng iba nating kababayan? Opo. Actually, yung ating pong Director General na si Attorney Paulo Esteston ay nag-assume ng office nito lamang pong May 2025. At simula po nung siya ay naupo, siya na po agad ay nakipag-ugnayan sa ating mga law enforcement agencies para po makipag-coordinate po tayo on how to combat ito pong ating problema sa mga counterfeit medicines. When we say counterfeit medicines, Sir Danny, ito ay pwedeng hindi registered sa FDA. Ito ay maaaring substandard, meaning hindi siya ganun ka-epektibo. Meron din namang falsified, no? Kunyari, mga bakuna na tubig lamang or hindi na sila potent. So, ito po ang mga classifications or meaning ng counterfeit. Base din po yan sa World Health Organization, no? So, kapag po meron tayong ganitong problema, syempre, ang FDA po, sa pangunguna ng aming opisina na Field Regulatory Operations Office, kami po ay may mga inspektor, kami po ay may mga enforcement. For quality control, di ba? Syempre. Opo, at saka enforcement. Bagamat meron po kaming problema, no, sa human resource complement. Medyo outnumbered po kami, Sir Danny. Pero hindi po doon natatapos ang kumbaga yung aming ginagawa sa FDA. Talaga pong kami ay nakikipag-ugnayan, hindi lamang din po sa mga law enforcement agencies. Alam naman po natin, naglipa na ngayon sa online platforms. Ang dami. Ang mga unregistered. And sometimes, Sir Danny, ikiklaim nila na ito ay FDA approved. Pero hindi. Alam niyo po ba na kami ay hindi nagsasabi na maglagay kayo ng FDA approved sa inyong mga logo, sa inyong mga pakete, sa inyong mga pagkain. So yan. So, ano yung unang, siguro maganda, no? Hihimayin natin. Marami kasi yung mga concerns na binanggit sa akin dito. Paano ba natin mare-red flag? Kunwari, kung ikaw ay bibili or mag-order ka online, ano ba yung mga parang dapat mong i-track, 'di ba? Na parang ito yung how to spot red flags. Anong klase yung kasabi nila, yung poor quality, packaging problem. So bigyan mo kami ng konting explanation tungkol doon. Nako, tamang-tama, no? Kasi isa sa advocacy namin ang public information and education campaign, no? Sa amin po sa FDA. So unang-una, prescription drugs. Sabi niyo po, Sir Danny, kayo ay merong mga maintenance medicines. Siyempre kapag maintenance medicine, yan ay may prescription. Meron ako. At kung yan po ay may prescription, hindi mo dapat yan binibili online. So, kung bibili po kayo ng online, dapat ito ay may physical store. So, meron po tayong mga drugstores na lisensyado ng Food and Drug Administration kung saan kaakibat sa kanila ay mga online ordering. Pero doon sa online ordering, ipinapakita po natin dyan ang prescription. Siyempre. Kahit otherwise, na online hindi order. po pwede. For example, meron kang online platform na nakilala mo lang sa Facebook. Hindi ka hiningan ng prescription. Hindi ka hiningan ng reseta. Red flag. Diba po? So kasi, importanteng malaman at ang nagdi-dispense ng mga gamot natin ay mga pharmacist. Hindi po yan pwedeng i-dispense lamang ng hindi experience or hindi po siya eksperto, no, sa larangan ng gamot. Kasi what if mali pala ang maibigay niya sa iyong gamot? Ano ang epekto sa kalusugan mo? Yun na nga, ang laki ng risk Malaki ang risk. Tapos, di ba may parang napansin nga ako dito, parang yung misspelling ng mga labels. Kasi di ba, ako nakikita ko, kabisado ko na yung mga itsura ng gamot ko pag nakikita ko di ba? Pero ibig sabihin for those na
syempre kunwari unable sila makapunta physically, minsan pinabibili na lang nila pinapadala nila yung senior citizen nila. Opo. At medyo kilala na rin sila doon. Kasi ako naman talaga I rely on malalaking mga drugstore. Ayoko rin na parang mga maliliit lang, no? Kasi mas kompleto eh. Tama Ang dami po. ko kasi maintenance med. Pero ibig sabihin, di ba, isa yan sa mga incorrect product names. Tama Yung ganun, po. may mga ganun pala na Meron talaga. po. Meron Ha? po yan. No? Makikita natin yan. Ano ba yung kulay nung dati mong binibili? Yun, oo nga. Visuals. No? Makikita Tsaka yung natin dosage yan. na importante. Dosage, importante, tama ba? At isa din po pala Oo. sa isang red flag, no? Bukod dun sa online, marami pong report na nakakarating sa amin na ang mga antibiotic na prescription drugs or ethical drugs kung tawagin natin ay binebenta sa mga sari-sari store. Naku, paano mo? Hindi po allowed at hindi po lisensyado ang ating mga sari-sari stores, no, para mag-dispense ng mga antibiotics or even mga gamot po na kailangan Yung ng mga reseta. tungkol sa trangkaso, kailangan pa rin ba ng kahit drugstore, hindi sila allowed na magbenta ng mga antibiotic drugs? Para malinaw sa Ang mga viewers. drugstores po ay allowed kung Oo. sila ay lisensyado ng FDA, no? Okay. So, ang drugstores ay kailangan ng license to operate Oo. ni FDA Oo. para po masigurado natin na sila ay nagko-comply dun sa Pharmacy Act, no? Tama. O meron silang pharmacist, tama ba ang kanilang mga requirements base Okay. sa batas. Pangalawa po, kung tayo ay bibili, kailangan kasi una-una yun nga yung prescription drugs Oo. natin. Oo. Kumbaga, alam naman po natin kung yan ay sari-sari store, malamang sa malamang wala po silang pharmacist. Therefore, they cannot dispense the proper medicine. The proper... Oo. Kasi gusto ko lang ito, napaka-importante, lalo na yung mga nasa marginalized sector, hindi naman sa sa kanila, di ba? Mahilig silang bumili. Kunwari, simpleng ubo lang naman. Bakit pa Opo. kailangan pa ba ng prescription yan? Kahit na drug, kahit na Hindi. sari-sari store? Ayan. Is that something na maging issue kung sakaling magbenta yung sari-sari store? Naku, tamang-tama yung tanong nyo na yan, no? Oo. Kasi iba po ang prescription drugs sa mga over-the-counter medicines na tinatawag natin. Oo. Meron tayong mga over-the-counter medicines na hindi naman po kailangan ng prescription, kagaya nga po ng ilang gamot sa lagnat, pananakit ng ulo, ubo, or sipon. So, tawag natin dito ay over-the-counter medicine. Pwede, Ibig sabihin, wala silang lisensya na kailangan ang mga walang prescription na kailangan. Opo. Sandali, attorney, can I just interrupt? Sige Dahil po. meron lang tayo papasok na flash report, no? Okay po. And then, papasok ulit tayo mamaya. Okay, anyway, meron tayong flash report mula kay Zeus Ligaspi. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Dani, ang gross domestic product o GDP ng bansa para sa buong taon ng 2025 ay nakapagtala ng pagtaas na 4.4%. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mababa ito sa 5.7% na naitala noong buong taon ng 2024. Ang GDP naman ng bansa ay tumaas ng 3% para sa ika-4 na quarter ng taong 2025. Mas mababa rin ito kumpara sa naitalang pagtaas sa parehong panahon noong 2024 na umabot sa 5.3%. Ang tabayanan, ang buong detalye sa balitang ito sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Maraming salamat, Zeus Ligaspi. Okay, balik tayo dito sa studio. Nako, interesting itong ating diskusyon, no? Kakausap pa rin natin si Attorney Kay ng spokesperson ng FDA at yung kanina, yung naputol tayo doon sa sinasabi nyo, pag over the counter, hindi na kailangan ang mga, let's say, mga simple drugs na, let's say, pang ubo o pang sipon, pwede na kahit walang prescription. Ibig sabihin kahit sa sari-sari store? Hindi po ibig sabihin ay pwede na agad sa sari-sari store, no? Okay. Kasi po, ang mga nagdi-dispense ng gamot na kahit na over-the-counter lamang po yan, kailangan pa rin po yan ng lisensya sa Food and Drug Administration. Ang tawag po natin dyan ay retail outlet for non-prescription drugs na mga lisensya po. Oo. So ito po yung mga
may makikita kayo na may mga convenience store na nagkikerry na ngayon or mga supermarket na nagkikerry na ngayon ng mga over-the-counter medicine. So sila po ay kumukuha pa rin ng lisensya sa FDA para po masigurado natin, syempre, na ang kanilang binibenta ay safe, quality, and effective. Kahit na mga simpleng gamot lang na hindi na kailangan ng prescription. Opo. Ngayon, Okay. kung mga prescription, yung mga medicine, ito po yung kailangan sa botika na Okay. dapat ay lisensyado. At Sir Danny, I will take the opportunity. Papaano ba natin malalaman kung ang isang Sige, yun. establishmento How do you, opo, ay lisensyado ng FDA? Okay, sige. Kami po ay this week lamang ay in-enhance namin ang aming website. It's the fda.gov.ph kung saan meron po kami dong verification portal. Sa verification portal po, kung gusto nyong malaman kung ang inyong pagkain ba, gamot, or even mga drugstores ay lisensyado ng FDA, itatype lamang po ninyo yon sa aming verification portal. Lalabas na po yon. This is to ensure Actually, po, pinapakita natin ngayon, Yes. yung video, habang nagpapaliwanag kayo for those who are watching, ayan meron kayo pinakikita na namin yung ngayon, public health warning, para ma-detect natin kung ano yung fake at saka yung authentic medicines, tama? Opo. Naglalabas din po ang FDA ng mga advisory, bilang babala po sa publiko para po masabihan natin sila na itong specific na gamot na ito or specific na pagkain, it's either counterfeit po siya or hindi po siya rehistrado ng FDA. Kapag po kasi hindi rehistrado sa FDA, hindi natin kayang i-guarantee ang kanilang safety, efficacy, and quality. Kaya po, hinihikayat natin yung publiko na tangkilikin ang mga produktong rehistrado ng Food and Drug Administration. Pero bali itong si Director General nyo, sabi mo Mayo pa lang nag-assume, 'di ba? Opo. Itong si Paulo Teston, Yes 'di ba? po, yes So ano ba siya? Ano ba ang background niya? He is a lawyer din po. Lawyer? Yes So ibig po. sabihin, pwede ba yan? Qualified naman kahit na you are not in the medical sector? Yes po, because we are a regulatory Okay. agency po, Oo. kumbaga malawak ang saklaw. Ang aming po mga evaluators, ang aming po mga directors, sila po ay mga doctors, engineers, depende sa kanilang Yung field. directors, yung mga ganon. Opo. Okay. Ang aming mga evaluators, kung yan ay sa drugs, marami po tayong doktor, mga highly technical, sa Center for Food, andiyan po ang ating mga food technologies, mga nutritionists. Sa atin pong mga device, mga engineers naman din po ang kalimitan, Sa drugs, kasama din po dyan ang mga pharmacists natin. So, we are an agency of diverse profession. Okay. So talagang ito, kasi ang hirap naman, kasi meron kaagad movie, di ba, na parang gusto papalitan itong si may pa lang siya nag-assume. So talagang sabi mo, dati na pala yan talagang may tracking din sa mga, let's say, kung meron mga involved na sindikato dyan. So, meron na ba tayo mga nasampulan? May mga napakulong na ba tayo na mga, let's say, involved dyan sa mga fake, yun na nga yung sabi mo, yung mga Counterfeit. tungkol sa mga, yung mga medicines na peke, yung ganon? Opo. Sa ngayon po, ang FDA ay nag-hear po kami ng mga administrative cases pertaining meron to... talaga? Oh. Opo, pertaining po yan dun sa RA 9711 or the Okay. Food and Drug Administration Act. Okay. So dito po, meron tayo ngayong nakapending na 3,007 na... Dami? Opo, Oo. yan po ay para sa violation ng RA 9711 or the FDA Act, tayo naman po ay in close coordination sa mga law enforcement agencies gaya po ng Sabi niyo. PNP, CIDG, NBI, pertaining po dun sa ating mga ifa-file na criminal aspect ng kanilang ng cases, kasi po ito po ay hinihear na yan ng husgado. Yun ang gusto ko makita, na meron talagang, let's say, entrapment operation katulad ng papanood natin, Yes na sabi po. mo, you're Yes in po. close coordination sa mga Yes. agencies na yan, Opo. na kung saan yung nagpo-produce ng mga ganyang medisina na peke, Opo. at saka hindi talaga, kasi ang laki kasi ng risk, di ba, attorney? Malaki po ang Para doon risk. sa, lalo na kalusugan ng pinag-uusapan, gusto mo Opo. makasiguro na tamang gamot yung nabibili mo kahit na, Tama po. at saka, minsan, ang allegation pa kasi narinig natin, minsan daw, yung mga ilang FDA daw, may mga bribe na issue, ng mga gano'n, kaya nakakalusot ang ibang gamot. How do you address yung mga ganitong mga issue? Ayan po ay sinagot din namin sa Senate Oo. hearing, Oo. na kung kayo po ay may
alam, no? Maaari po kayong pumunta sa aming website. Meron kami doon, kaka-launch lang namin, Oo. isumbong. I-click nyo lamang po ang isumbong na uso button na sa ngayon yan, aming ang mga isumbong. sa aming website para din po malaman din namin kung sino ba talaga at ano ang appropriate action na kailangan po namin gawin. Meron din po kaming email, ereport@fda.gov.ph. Ayun. Ayan. So mga gusto pong mag-report kung kayo po ay may nalalamang corruption dito sa amin. Kasi po kami po ay hindi nagtotolerate ng any form of corruption at the Food and Drug Administration. Pero attorney, binanggit nyo rin kanina dahil medyo may kakulangan din kayo ng personnel, no, sa Opo. HR nyo. So sa dami ho, sinabi mo nga 3,007 violations. So may mga ano yan, ibig sabihin talagang naglipa na itong mga peking medisina Meron. na somehow kailangan i-track down natin dahil malaki Opo. nga ang risk. Opo. So how do paano nyo naman ina-address yan yung kakulangan ng importante kasi qualified at saka talagang competent yung mga nag-re-review nitong mga medisina. Tama po yan. Alam niyo po, nung pag-upo din ni DG Paulo Teston nitong May, ang isa po sa una at priority niya ay mapunuan ang aming plantilla possession. Nung napunuan po namin, kami po ngayon ay Puno na about ba? Okay na? 98%. Hindi po kami Completed na? hindi po kami tumigil doon Okay. kasi nga po kulang vis-a-vis yung dami ng natatanggap naming applications per year, which is an average of 250,000 So nasa per sala year. naman, qualified naman. Of Ibig sabihin course. na talagang hindi rin Highly qualified po at ang saka aming mga somehow hindi mabibili ng mga highly- gusto mag-bribe. highly qualified po at we make sure that it went through the rigorous process of our selection board. Hindi po kami natapos lang na pinunuan namin ang plantilla positions, Nag-request pa po kami sa Department of Budget and Management in cooperation with the Department of Health para po madagdagan pa ang amin pong workforce dito sa Food and Drug Administration. And in fact, kami po ay napagbigyan, nadagdagan po kami, So maraming salamat sa DBM at sa DOH. At meron pa po kaming paparating, nakaka-approve lamang na mga plantilla positions at items. So para po kasi ito ay matugunan namin ang aming problema sa backlogs para din po matugunan natin ang problema sa mga ganitong klaseng counterfeit at unregistered health products na talaga namang very risky po sa ating kalusugan, sa ating pamilya, sa ating mga kababayan. Ito bang si si Paulo Teston, hindi na ho siya dadaan sa CA, sa Commission Appointments, Hindi po kasi USEC level po USEC. ang aming Director General. Okay, so ibig sabihin ito naman talagang appointed ng Pangulo rin at Yes po. ibig sabihin lawyer din siya, Yes ang kanya po. by profession. Yes. Oo. Pero ito ang dami kasing nagko-comment na at ito kasi sabi mo kanina yung expertise mo yung sa law pero ibig sabihin yung pag mga technical, meron kasi nagtatanong si Cheryl Rosales, sabi niya sobrang mabenta po itong tirzepatide. Ano ba to? Tirzepatide. Tirzepatide. To lose weight, sabi niya mabenta raw yan na vaccine. Safe po ba 'yun? Oo. Ito po ang sagot natin dyan. Ang kung kayo po ay kaduda-duda sa isang gamot o sa isang brand, pumunta po kayo sa aming verification portal. Dito po sa FDA, Yun, verification.fda.gov.ph. I-click nyo lang po yan sa inyong mga search engine or itatype sa search engines, makikita po natin yan. Para po malaman natin kung ito ay registered or hindi. Kasi po kapag yan ay hindi registered, automatic hindi po natin kayang i-guarantee na ito ay safe, effective, and quality. So that is a very effective way para to check, Yes po. yung portal na binanggit nyo, ito para sa mga nakikinig. Kasi may mga particular medicines na sinasabi na sa orange app at blue app, sabi niya kung ito nasa Tagalawag siya si Cheryl Rosales. Yun nga binanggit niya yung sa vaccine, Tapos ito si Malu Santos, legit at legal po ba ang gamot na nasa Binondo offices? Ayan. Yung sa Chinese community. Alam niyo po kami ay nagsagawa ng saturation drive sa mga areas na yan last November of 2025 and personally Sir Danny I joined the saturation drive. May mga nakumpiska po kami na mga Sa Binondo? Opo, sa Binondo na mga ibang unregistered na mga products kagaya ng mga supplements, gaya ng ibang kapeng pangpapayat. Mga vitamins, karamihan, Opo, di ba? Opo. Ito po ay nasa advisory
advisory na din po ni FDA, no? So pwede po silang mag-follow sa aming Facebook page, no, Food and Drug Administration Philippines, kasi po from time to time nag-i-issue po kami ng mga advisories para malaman po ng publiko na ang mga gamot na ito ay hindi registered. Opo. So apart from Binondo, ano pa yung let's say masasabi natin na medyo under ano rin kayo, close 'di ba, monitoring na mga areas na medyo prevalent itong mga yun lang, paglipanan itong mga fake medicines? Actually, umiikot po kami talaga, Okay. no? So we have regional field offices. So sa mga probinsya, meron din kayo nare-receive na report? Mga Meron- ganyan, siguro, I'm meron sure, din po. mga remote or rural areas. Meron din po tayong nare-receive na report at meron po tayong regional clusters and field offices po kung saan sila po ang katuwang naman natin, no? So hanggang Mindanao, Visayas, Oo. South and North Luzon, umiikot po para ma-check ito. And meron din po tayong dedicated online monitoring team sa Food and Drug Administration para i-monitor natin yung mga nasa online. Kasi po alam naman natin, marami sa atin convenient umorder sa online. So Kaya isang nga, click, yun na nga isang eh. add to cart. Oo. So ginagawa po talaga namin ang lahat ng aming makakaya para makipag-ugnayan sa mga online platforms na ito, no, tulad po ng Lazada, Shopee, TikTok, Facebook Meta, para po ma-take down ito. And in fact, last 2025, we have a 72% takedown accomplishment po. Na ganun napa-take ba? down natin. Oo. Although, syempre, may mga challenges tayo, no? We Oo. have to admit the challenges na ngayon mawawala, and then the following week Ganyan babaguhin na naman lang eh. po Oo. nila yung kanilang name. Kaya maging mapagmatsyag po sana ang ating mga Oo. publiko, no, sa pagbili ng gamot. Oo. At saka syempre red flag din po, gaya ng nabanggit nyo Okay. kanina, yung kapag sobrang mura ng gamot compare dun sa alam naman natin Oo, na oo. standard Isa na na yun. presyo niya. Opo. Ano ka na, magduda ka na. Medyo red flag na po yun. Opo. Okay. So, yung katulad nung prescription, di ba, dapat it's a must, no? Kung talagang lalo na, kung mga maintenance medicine yan, at saka Opo. kailangan physically, kung maaari, kung makakapunta ka naman sa drugstore na kilala mo, doon ka bibili, di ba? Tama po. Pero minsan kasi, yung napapansin ko, mahigpit din ng mga pharmacies doon sa mga drugstore. Opo. Sir, nakalagay kasi dito, 30 lang ang kailangan nyo. Hindi kayo. Kasi minsan may mga bumibili na sobra from the usual or ibig sabihin, matagal na yung prescription. Mayroon bang timeline din? Ibig sabihin ng prescription dapat, let's say for this year, ito kasi minsan, di ba, nagbabagong dosage? Yes. Di ba? Opo. Di ba? Yung mga Opo. ganon. Kaya po napakainam talaga na Oo. tayo ay magkonsulta sa doktor. Kasi Regularly, di ba? Para at regularly, least makuha mo yung latest at saka yung ano yung dapat mo ano lang yung i-take. dapat na, kasi baka Tama. mamaya kailangan na pala babaan ng Yun, dosage. oo, kaya Meron nga. namang minsan kailangan pala taasan kasi hindi na pala ito effective Oo, sa'yo. No? minsan 20 milligrams, 40 ka na, sir. Opo, Ganon, di ba? Yung opo. ganon. So, siguro i-advise mo rin yun. Yes. Sa kanila, yung lalo na mga senior citizens na katulad natin. Actually, opo. Oh. Kaya po, isang paalala, no, sa ating pong mga kababayan na nagtitake ng maintenance meds, tayo po ay bumalik sa ating doktor. Pag sinabi nila na Regularly, every bumalik 3 ka months, every 6 3 months or bumalik ka every 6 months, bumalik po tayo para i-adjust po nila ang kanilang mga reseta. Kasi baka mamaya hindi mo na pala kailangan kasi okay ka na. Oo. 'Di ba? Or So, kailangan dagdagan. So, ibig sabihin, ang talaga mga drugstore, tinitignan din nila yung yung prescription period At saka yung kung kailan in-issue Di ba? Lagi, napansin ko, gusto ko nga yun Kasi at least, pag meron kasi minsan mga doktor, kailangan mo, kahit bumili ka ng 100 medicine, okay lang. Yes kasi po, para kasi hindi ka stock mo palit na ng siya palit na prescription. for oo. 3 months. Opo, at para din hindi balik ng balik. Especially, no, yung problema natin minsan sa traffic. Tama, So, tama. ano, Oo. ayan. Attorney, ito pa, may mga tanong pa. Pasensya ka na, kailangan natin i-engage sila. Si Maricoy, sabi niya, ugali ng Pinoy na sanay sa recommend na friends or kapitbahay kasi nagtitipid gumastos sa check-up ng doktor. So, anong tingin mo dun sa mga ganong comment? Iba-iba po kasi tayo ng Depende sa sakit, ng katawan. So, Okay. syempre, iba-iba Oo. tayo ng family history. Oo. Iba-iba tayo ng lahi, no? Tama, so, tama. iba ang pangangailangan ng ating kaibigan sa pangangailangan natin. So, hindi porke ikaw ay diabetic,
at ikaw din ang iyong kaibigan ay diabetic, pareho na kayo Na ng yung gamot. dosage ng gamot. Oo. So it Ang dami kasing depends. gamot for diabetes, Kaya kaya po talagang iba-iba. importante na magpakonsulta sa doktor. No, tayo naman po ay may mga municipal health doctors office, naman tama, po tama. tayo. Oo, Or libre mga naman yun eh, city di ba? health. Opo, libre naman pong magpatingin. Oo. So i-grab po natin yung opportunity na tayo ay makapagpatingin sa mga doktor para maresetahan tayo kung ano yung akma sa ating katawan. Tama. Ito, sabi naman ni Jess, marami pong gamot ang nagkiklaim na FDA approved. Yun nga, binanggit nyo kanina. Pero pag binerify mo, yung FDA number nila ang sinasabi, no therapeutic claim. So, very misleading po ang FDA approval nila at di sila approved talaga. So, yun. Yan. Yun yung sinasabi. Parang hindi masyadong misleading. Apo, kasi ganito yan, Sir Danny, no? Pag sinabi nating no therapeutic claims, ibig sabihin, hindi niya kiniklaim na siya ay nakakagamot. Ito ay Oo. food or health supplement. Okay. So, iba po kasi yung sinasabi na ito ay kayang gumamot ng mataas na sugar. Ito ay gumagamot ng high blood. So, iba po kasi yon dun sa sinasabing no approved therapeutic claim. So, kailangan po ma-inform din natin ang publiko na kapag nakakita po tayo ng no approved therapeutic claim, ibig sabihin ito ay supplement lamang. Hindi Okay. nito sinasabi na siya ay nakakagaling. Okay, so dapat tayo, guided tayo sa mga nakasulat doon. Anyway, medyo kinakapos na tayo sa oras. Yung isa na lang, bago kita bitawan, attorney, yung alam ko yung dengue, maglalabas na dapat ang FDA ng approval na vaccine. Di ba marami naghihintay doon? Meron ba tayong timeline kailan ba yung vaccine for the dengue? Alam niyo po, Sir Danny, no, Oo. pagdating sa timeline, since tayo ay masusi, no, marami, oo. na talaga naman pong pinag-aaralan ng ating pong mga experts, ang mga bakuna na gaya ng ganyan, hindi po talaga natin kayang i-commit yung timeline. Sige, Pero kailangan sigurado. Opo. Pero pwede po kaming makipag-ugnayan naman Sige. sa susunod sa mga inyo pong programa kung kami po ay may update sa mga Yun. katanungan niyo pa po. Sige. Nako, kapos na ang oras natin. Nako, attorney, maraming salamat sa mga shinare nyo ng information at siguro very helpful ito sa ating mga nakikinig ngayon. Opo. Thank you, attorney. Isang karangalan po ang makatulong at magkaroon ng public awareness. So, Yun, ang FDA po ay bukas po sa Yun. inyo pong mga imbitasyon. Okay, sige. At least may part 2 tayo sana. Sige po, Sir Danny. Yan si Attorney Kay Ann Magundayaw Borlado, spokesperson ng Food and Drug Administration. Okay,